Kayo, Pastor, ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi ni Ontiveros, gusto ko lang mag-address ng isang closing statement kay Pastor Quiboloy. Mismo, kayo Pastor ang dapat humarap sa susunod na pagdinig because you are being subpoenaed by this committee. Hindi kayo anak ng Diyos. Hindi, no? Na-exempt sa otoridad ng Estado. Kawalan ng galang sa buong institusyon ng Senado ang inyong pagtangging humarap. Higit pa, hindi ito religious persecution. Ito naman po ang sagot nito ni Pastor Quiboloy. Ako ba ay nagmamalaki dahil ako ay son of God? Sinabi ko na matagal ng panahon, kahit pa ako'y son of God, under ako sa batas ng lupa. Kapag ako'y nagkamali, gumawa ng krimen, idemanda niyo ko. Pero please, huwag po ninyong sirain ang reputasyon ko na wala akong kalaban-laban. Magrespetuhan po tayo. Korte ang answer nito. Court is the answer for all of your false allegations and accusations. Court is the answer, not a Senate hearing. Thank you. May God bless us all. Okay, kaya ang question po ni Pastor Quiboloy yung mismong paraan nila ng Senate inquiry, no? Ang tanong, alam nyo, talagang talagang nakakita na po tayo sa Senate inquiry. Alam na po natin kung paano po ang treatment nila sa mga supposedly resource person, no? Kasi po ang question, may punto si Quiboloy, di ba? Meron ba silang mapoprotektahan ba yung rights nila? Halimbawa, katulad ngayon, nalantad na siya, nilantad na sexual offender, kung ano-anong bintang. Yan ba ay mabibigyan sila ng equal chance na makapagsalita dyan sa Senate investigation? Ako na po magsasabi. Ang tagal ko na po nanonood ng mga Senate investigation. Sa mga Senate investigation po natin, nasa mercy ka ng mga nag-iimbestigang senador. Kung tatahimik ka o magsasalita ka. Kung bubulyawan ka. Nagkaroon, alam nyo, nung buhat nung yung estilo ni Gordon, kay Gordon nagsimula yan. Thank you very much muna kay Orbili Dapitalia na nagbigay sa atin ng 799 Saudi Arabian Real. Yung pong sinimulan niya ni Gordon na duro-duruin yung kanyang supposedly mga resource person. Ano po ang ginawa ni Pangulong Duterte nung para ipagtanggol yung mga tao ng gobyerno? Ito i-real talk natin to mga senador. Nakita po natin yan. Hindi po ako against sa Senate hearing, no? Pero ano kasi yung ginagawa nyo sa Senate hearing? Supposedly, ang Senate hearing is in aid of legislation para kayo matulungan na gumawa kayo ng batas. 'Di ba? Hindi po for persecution. Hindi nyo po trabaho 'yan. Yung persecution, no? Pero kami, ako sa kapapanood ko nitong nung mga nagdaang Senate hearing, nakita ko na lalo na nung dumating na sila Tulfo. Biruin mo yung bilyonaryo, binulyawan. Sino na nga yung si Kunsunji ba yun? Grabe po Kumbaga, buhat po ng pinauso yan nila Gordo na pwede mo sigaw-sigawan yung mga resource speaker. Nagaya na hanggang ngayon po. Wala nang galangan sa Wala nang galangan sa Senado Ang tingin nila sa mga
Kaya nga po ang tawag hindi witness o ano, resource speaker. Bakit po? Ang intention nila ay makakuha ng anong tawag diyan? Makakuha ng makagawa ng batas. Hindi sila witness, hindi sila accused. Walang ganun. Daig mo pa yung akusado sa Senado. Kahit naroon ka lang, inimbitahan ka lang. May punto po yun. Kasi nakita na natin yan O ano po ginawa ni Pangulong Duterte para protektahan niya yung mga tauhan niya? Hindi niya pinadalo. Ano sinabi? Nagsampa sila sa Supreme Court, yung Senado. Nireklamo nila si Pangulong Duterte na bakit hindi pinadadalo yung mga O ano sabi ng Supreme Court? Bawal. Ay tama si Duterte. May karapatan siya bilang Pangulo. Ito ngayon ang problema. Alam niyo, ang concern niyo dapat, kung mag-iimbestiga man kayo, yung oversight na tinatawag, oversight sa mga government offices. Tinitignan niyo kung tama ba yung ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Ito po, private to Pasensya na Hindi talaga ako abogadong-abogado. Ito po walang magpo-protect na sa kanila Private citizen to Mabibigyan ba siya ng katulad ba yan sa korte na uunahin na tanungin yung mga testigo na nag-aakusa tapos bandang huli tatanungin din yung mga inaakusahan, mabibigyan din ba sila ng pagkakataon na sagutin lahat ng paratang sa kanila? Nakikita natin sa Senado, depende sa senador yung pag-handle. Kaya po, hindi nyo po masisisi. Buti sana kung walang karanasan, kung wala tayong napapanood na nababastos yung mga resource speaker. Yung wala kang kaso Pumunta ka lang doon para resource speaker Pakiramdam mo pag nasa Senado ka, pakiramdam mo ikaw na yung ikaw na yung pinakamalalang kasalanan. May mga naiiyak pa May mga naiiyak pa na natatandaan ko yung general na diyan sa yung nakuhang Shabu. Naiiyak-iyak na sa inabot niya Anyways, susubaybayan. Sino ba may ayaw? Kung ako lang personally, gusto ko makita kung paano ipagtatanggol ni Kibuloy yung kanyang sarili. Pero karapatan din ng tao na hindi magpawasak Matitiyak ba nila na kada may mag-aakusa, makakasagot din si Pastor Kibuloy? Kaya maganda rin yung hamon ni Pastor Kibuloy na kung totoo na may mga akusasyon sa kanya, bakit hindi nga naman sampahan na lang ng kaso? Di ba? Kasi hindi naman kay korte. Anong batas ba yung gusto nyong gawin para... Di ba may intention sana kayo? Anong batas ba yung gustong gawin ni Ontiveros para dyan sa pag-iimbestiga na yan? Pipigilan niya ba yung religious, hindi rin malinaw Dapat yan yung mga sa opening statement Anong batas yung tinitignan nila na babaguin o idadagdag o gagawin na makakaresolba dito sa mga ganitong kaso na binibintang kay Kibuloy. Personally kung ako po tatanungin nyo, bagamat naniniwala ako na medyo unfair, alam mo, Pastor Kibuloy, nakita ko na magtanong niya si Ontiveros Magaling lang yan, de-script yan Pero kung umaten ka dyan, kaya... Pag wala sa script yung ginagawa niya, ma-expose mo naman yan Kung talagang wala ka rin,
Harap ka rin dyan. Kasi Sentiveros lang naman, kayang-kaya mo yan. Ay, syempre, iba naman si Kibuloy, iba naman ako. Oo, kakasuhan. Payag naman si Kibuloy na kasuhan siya. Ayaw nila kasuhan yata eh. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila kasuhan. Kasi pag may kaso na si Kibuloy dito, hindi na pwedeng parang ganun yata yung ano ko, di ba? Pag may kaso ka rito, siyempre, unahin yung kaso rito, hindi ka mapapadala sa Amerika. Yun ba yung dahilan nyo? Kaya sa Senate na lang? Kasi wala namang katarungan maibibigay yung Senate. Hindi po sila pwedeng utusan nila yung pulis na ipapakulong hindi sila judge. Okay. Para lang tayo magkaroon ng kaliwanagan, nag-research ako ng konti. Ano ba yung tungkulin talaga ng Senado sa investigation, no? Meron ako nakita ritong article, October 12, 2014. So hindi po to sinulat para ipagtanggol si Apollo Kibuloy, no? 2014 pa to eh. So matagal na to na isulat. Ito po ay sinulat sa Philippines, The Freeman. Hindi ko alam, wala na yata itong ano na to. Opinion ni Attorney Josepo Jimenez. In a government of laws and not of men like ours, the three branches, namely legislative, executive, and judiciary, have distinct and separate scope of powers and authority. The legislature enacts the law. Gumagawa ng batas. No? Yan po yung House of Representatives at Senate. The executive, presidente at lahat po ng nasa executive implements the law. And the judiciary interprets the law. Yung pong mga hukom. Yan. And resolves conflicts arising from their implementation. Investigations are essentially judicial in character. No, kung tutuusin daw, dapat yung pag-imbestiga pinaubaya yan sa judicial, sa korte. It belongs to the courts and the prosecutorial service and the police, no? So police tsaka yung mga judge dapat kung mag-iimbestiga. Okay. Whenever the Senate or the House does any investigation, it is only in aid of legislation. So napaliwanag na natin yan. Not to establish guilt or innocence. It is merely to find the gaps in existing system that might require a new law or an amendments to the statutes. A legislative investigation is not an end by itself. It is supposed to be a means to a higher end of legislation. Ito malupit. Tandaan nyo, 2014 to sinulat, hindi para to kay Buloy. However, such kinds of inquiry, whether by House or by the Senate, especially if they are seen by the whole country, by a national television, could be a potential weapon of mass destruction. It can be used to subject a person to interrogation without any right of cross-examination. It can put the honor and reputation and dignity of one of veil of suspicion and ridicule. Ito yung hinihirit ni Pastor Kibuloy, no? Yan 2014 to nasulat. Yung mga karamihan daw ng mga Senate investigation, congressional investigation, napapahiya na yung tao. Wala ka namang karapatan na i-cross-examine. Kasi yung abogado mo, 'di ba? Pag mga Senate investigation, ang abogado mo, ang papel lang niyan, payuhan ka. Bawal nga magsalita yung abogado eh. Papayuhan ka lang ng mga baka yung sinasagot mo ay maapektuhan ka sa pagdating sa batas. Pero wala silang karapatan na i-cross-examine. Yun ang pinakamagandang nasulat dito. Ikaw, hindi mo pwedeng tanungin, ikaw inaakusahan, di ba?
Nirape ako niyan, ganto-ganto. Hindi mo pwedeng questionin yung nag-aakusa sa'yo. Yun po yung pagkakaiba sa korte. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.